Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 15. At pagdaka ay nag-usap-usapan ng mga pangulong saserdote, pati ang matatanda at mga eskriba at ang buong Sanhedrin, at ginapo si Jesus at inilabas siya at ibinigay siya kay Pilato. At itinanong sa kanya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, "Ikaw ang nagsasabi." At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, "Hindi ka sumasagot ng anuman. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang isinasakdal laban sa iyo." Datapwat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman, ano pat nang gilala si Pilato. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya na pawalan sa kanilang isang bilanggo na kanilang hingin sa kanya. At merong isa na kung tawagin ay Barabas, na nagagapos na kasama na naghihimagsik, mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan, at nagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato na sinasabi, "Ibig ba ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" Sapagkat natatalastas niya na sa kapanaghalian ay ibinigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapwat inudyukan ng mga pangulong saserdote ang karamihan na si Barabas na muna ang siya niyang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, "Ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo?" At sila'y muling nagsigawan, "Ipako siya sa krus." At sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong masama ang kanyang ginawa?" Datapwat sila'y lalong nagsigawan, "Ipako siya sa krus." At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabas at ibinigay si Jesus. Pagkatapos na siya'y mahampas niya upang siya'y ipako sa krus, at dinala siya ng mga kawal sa looban na siyang pretoryo at kanilang tinipon ng buong pulutong. At siya'y kanilang dinamta ng kulay ube, at nang makapagkama-kama ng isang putong na tinik ay ipinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya'y batiin, "Aba, hari ng mga Hudyo," at sinaktan nila ang kanyang ulo ng isang tambo, at siya'y niluluraan, at pagkaluhod nila siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ube, at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit, at siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Sirin, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggagaling sa bukid, upang sumama sa kanila, upang pasanin niya ang kanyang krus. At siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota, na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo. At siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira, datapwat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadali ng bawat isa. At ikatlo na ang oras, at siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan, ang hari ng mga Hudyo. At ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, "At siya'y ibinilang sa mga suwail." At siya'y inalipusta na nagsisipagdaan, na pinagtatango-tango ang kanilang mga ulo, at sinasabi, "Ah, ikaw na iginigiba mo ang templo at sa 3 araw ay iyong itinatayo, iyong iligtas ang sarili, at bumaba ka sa krus." Gayon din naman ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba. Siya'y minumura na nagsasalitaan sila na sinasabi, "Nagligtas siya ng iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang makita at sampalatayanan." At minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang ika-6 na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ika-9. At nang oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, "Eli, Eli, lama sabachthani," na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At nang marinig ang ilang naroon ay sinabi nila, "Narito, tinatawag niya si Elias." At tumakbo ang isa, at binasa ng suka ang isang espongha, saka inilagay sa isang tambo, at ipinainom sa kanya, na sinasabi, "Pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba."
At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, "Katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos." At mayroon din namang mga babae nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy na naroroon kapwa si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago na bata at ni Jose at si Salome, na noong siya'y nasa Galilea ay nagsisisunod sila sa kanya at siya'y pinaglilingkuran nila, at mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahapunan, sapagkat nooy paghahanda sa makatuwid bagay, ang araw ng nauuna sa Sabat, dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos, at pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang gilala si Pilato kung siya'y patay na, at nang mapalapit niya sa kanya ang senturyon, ay tinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa senturyon, ay ipinagkaloob niyang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Maria ang ina ni Jose kung saan siya nalagay. Marcos Kapitulo 16. At nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumagang-umaga ng araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. At kanilang pinag-uusapan, sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato, sapagkat yaoy totoong malaki. At pagkapasok sa libingan ay kanilang nakitang isang binata na nakaupo sa dakong kanan, na nararamdaman ng isang damit na maputi, at sila'y nangagitla. At sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong mga gitla. Hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno, na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Datapot magsiyaon kayo. Sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon siya makikita, ayon sa sinabi niya sa inyo." At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagkat sila'y nagsipangilabot at nangagitla, at hindi sila nakapagsabi ng anuman sa kanino man, sapagkat sila'y natakot. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng sanglinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena, na sa kanya ay 7 demonyo ang pinalabas niya. Siya'y yumaon at pinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus, samantalang sila'y nahahapis at nagsisitangis. At sila, nang kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena, ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila, nang sila'y naglalakad patungo sa bukid. At sila'y nagsiyaon at pinagbigay alam ito sa mga iba, at kahit sa kanila ay hindi rin sila nagsipaniwala. At pagkatapos, siya'y napakita sa 11, samantalang sila'y nakaupong nagsisikain, at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nakita sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon. At sinabi niya sa kanila, "Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa nagsisipalataya. Magpapalabas sila ng demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling." Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila'y makausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako, na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa